London Sermino of Abante News Online. Ay, katabi ko po Ayan. pala. Hello po. Kung tatanungin pa naman sana kita. Pero mamaya na lang. Of course, in question to for Direk. Direk, kasi... Let's go. Direk, Hi, Sir Doldo. syempre ang bata mo, di ba? Ang bata mo. Tapos, gusto ko lang malaman yung experience working with the Connie Reyes. Of course, she's not just parang veteran, iconic, award-winning actress, not only sa movies but also sa TV Kumbaga lahat na ng mga pressure na pwedeng ibigay sa mga young directors, parang na-experience mo. Pero kumusta talaga working with Connie Reyes? Nung sinabi po sa akin na si Tita Connie yung inaay namin na maging Aurea de la Costa, hindi ko na pinakawalan yun. Iniisip ko na dapat siya yung makuha namin. More than pressured po, parang mas na-excite talaga ako. I really wanted to work with her because it's not every day that you get a chance to work with someone as reputable and Yes. as talented as a Connie Reyes. And I really told her that personally. I tell her every time na tuwing may taping, I really feel blessed. Even, parati po ako nakangiti pag siya yung ka-eksena. Because marami akong natututunan sa kanya bilang direktor. Siyempre, sabi niyo nga po, hindi pa tayo, mas bata pa tayo, relatively. So, continuously po, gusto ko rin matuto. And the only way to learn is to learn from people na nauna na sa'yo sa industriya. Like si Tita Connie, si Miss Glidel, si Sir Wendell, si Aubrey Miles, di ba? So you learn a lot from the ones who are ahead of you. Ayun po. Any reaction, Miss Con? Sobrang humble nga yung director na yan. Bata siya, pero yung isip niya hindi bata. Okay. Naglalaro lang minsan sa kalaro namin. Doon lumalabas pagkabata na. No, I'm just so blessed to work. You know, pasensya na kayo, but I always use the word blessed because I really feel so blessed. Dito sa Shining Inheritance, I just feel so blessed. Ang gaan niyang katrabaho, kahit minsan hindi ko yan naririnig na yung minsan makita mo medyo lalakas ang boses pagka medyo magulo na sa set na kailangan gawin. Natural lang naman yan, dapat lang, di ba? Hindi ko siya naririnig na magsalita ng maganda. Very encouraging siya. He listens. I think that's one of his strengths Nakikinig siya sa artista niya kung may suggestion. Parang direct, paano kung ganito, ganito. Tinitignan niya. Tapos pagka akala niyang okay, di okay, go. Pag meron naman siya nakitang, kasi tita, ganito nakikinig din naman ako. Nakikinig din naman siyempre yung matanda sa bata. At marami rin napupulot yung bata sa matanda. Like, Mali. At marami rin napupulot yung matanda sa bata. Marami ako napupulot dito sa mga batang ito. Hindi ba? So, yun, it is a pleasure working with you, Direk. You know, he posted something in IG this morning. And I liked I liked it. I hearted it. Nilike. And I wanted to say something, but sabi ko, I will reserve it for maybe after tonight because there's just so much in my heart and in my mind. He is just so encouraging. Alam ko, Direk Joron, ang layo pa ng mararating mo. Iba yung scope ng niya, yung vision niya, ibang klase. Yun nga, basta naniniwala ko sa iyo at alam ko marami pang gagawin, pati pelikula. Yan sa heart ko, alam ko. So, gusto mo pa siya uling makatrabaho, si Director? Kung gugustuhin naman niya. Okay. Bakit naman hindi? Oo, I would love to work with him again. It's just really, I will not say naman a breeze working with him, but almost a breeze working with him because he tells you what he likes, he respects his actors, he respects everyone on the set. You know, the production design people, the production crew, the staff. Nakikita ko yun may respeto. Tsaka yung sobrang importante sa akin yung nakikinig din. Diba? Kasi ako bilang nanay din, gusto ko rin nakikinig sa akin yung mga anak ko. Yes. At gusto ko rin na makinig. Kailangan yan, give and take, hindi pwedeng isang paganyan lang. So, Direk, maraming salamat. Thank you din po. Pag sinasabi niya kasi sa akin na, pag alam niya na dadating ako nakakakaso sa day na yon, yung sinasabi niya na may smile na raw sa face niya, nakikinitig ka na yung smile niya. Gusto ko rin sabihin sa kanya, nakasmile din ako, Direk.
Thank you. I think, Sir Don, yun talaga yung key din na nawala yung lahat ng pressure is because she's always shown respect to us, even that we are younger, di ba? Yes, oo. Pero syempre, hindi natin makakalimutan na sa mga kabataan natin, talagang hindi kumpleto ang hapon natin pag di natin siya napapanood, di ba? Mula sa noontime hanggang sa after ng noontime, ganun lagi. Ayan. Pero ito naman, next question ko, from Connie Reyes naman. Siyempre, may mga nakatrabaho ka rin dito ng mga baguhan, di ba? So, kumusta naman working with Roxy and Charut? Yung mga talagang bagong-bago naman. Charut? Yes pa. Okay. Silang dalawa? Apa. Si Charut nga na-miss namin eh. Kasi itong mga huli, hindi namin siya nakakasama kasi ang dami niyang racket. So nagpapasaway po. Charot. Bago nga ng hair. Pero galing yan. At saka sa set, kasi ang magka-eksena kadalasan, si Ina, tapos ako at saka siya. Yung sa earlier part, hindi niya lang alam kung paano sumasakit ang tiyan namin sa kakatawa bago mag-take. Parang, kulit na makapagalitan tayo, kulit na. Kasi grabe siya. Kakaiba siya. Dapat talaga, huwag ka lang kumita sa online. Kumita ka rin sa TV. Wow. Kumita ka ng talent mo. Diba? Galing niya kay Miss Connie, ha? Hindi nga talaga, totoo. Tapos si Roxy, ang tawag sa kanya, goddess, sabi nila, goddess eh. Wow. Kaya, isang ano nga, talagang hindi, hindi. Si Roxy, sobrang nakikita ko yung kanyang pagsisikap sa kanyang work. She's a hard worker. And I've not heard or seen her complain. She loves what she's doing. And I know meron niyang goals, I'm sure. So marami kami pinag-uusapan. Miski yung mga ibang suot niyang kinakabahan ako. Sinasabi ko sa kanya, anak, yung mga, parang kinakabahan ako dyan sa Yung medyo may masisilip na. Yes. Sabi niya sa akin, oo tita, yan nga din nasabi ng mami ko. Ayan, okay. Pero isingit ko lang kasi we're talking about the young na nga. Yes, Si Kate, napanood ko yan nung pandemic. Napapanood ko yan. Nakikita ko siya sa Unika Iha. And sa utak ko lang, sa sarili ko lang, sabi ko lang, magaling itong batang to, parang gusto ko siya makasama sa work. Tapos biglang ang next project ko nga, ito na, After Love of My Life, ito na. Yun. Si Kylie, din nung napapanood ko siya, yung mga kambal. Kambal ka rin ba? Sabi ko, ang gagaling nilang mag-marte ng matapang. Ang galing nila. So, syempre, gusto mo rin maka-work yung ganyan. I'm so glad also that I was able to finally work with Aubrey. We've never really worked. Wendell, I think once, I sent you that comedy stuff that somebody sent me. Grabe. Oo. Dito sa bahay na ito, yung nag-guest ako doon. Grabe. Gusto mo, miss, padala ko sa'yo. Grabe, kung ano nilinagay nila sa bag, sa yung ulo ko nandun na sa loob ng bag. Kaya sabi ni Ronaldo Valdez doon, aswan yung pangalan, shoplifter ka ba? Ang dami ko ano-ano. Si Paul at si Michael din, okay lang na nagsasalita na akong ganito kasi nagtanong na rin sa mga bata. At willing kami makinig kahit hanggang mamaya, Miss Connie. Si Seth kasi, Seth, masakit na ulo ko sa'yo. Galing din yung bata yun, parang hindi na makawala sa character, ninenervyos ako. Andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Lola, big. Anyway, si Paul, ang tawag ko kay Paul, Mr. Simpatico. Sabi ko, that's what I'll call you from now on. Isn't he so simpatico? He's that wonderful smile, he's very pleasant. And then nakikita ko din. Wow. Paano smile? Nakakatuwa kasi kasama itong mga ito. Talagang saya-saya namin lagi sa set. So, ito naman. Pinayagan ako ng nanay niya at saka tatay niya na pagsabihan siya. May goal din. Itong mga bata to talaga, may mga goals sila and they work hard to achieve their goals. And I see that they're really trying hard. Alam nila kung ano yung weaknesses nila, kung anong strengths nila. Alam nila kung ano yung hindi nila kaya. At ang maganda nito, humihingi sila ng tulong pag hindi nila kaya. Hindi sila nagmamagaling o magmamarunong. Ibang klase kasi, di ba? Iba yung nagmamagaling at nagmamarunong kasi ganyan ka na lang habang buhay. Diba? Kasi hanggang matanda ka, may matututunan ka. There's so much to learn in life. There's so much to
But it's just wonderful to be a blessing to one another. And that's what I feel is happening in our set. Hindi lang ito, marami pa yung mga iba kaming mga cast, marami pang members sa cast na wala dito. Pero lahat, kabiruan namin, pati yung mga production staff. Siyempre, minsan nagkakasungitan kami. Ay, Normal, di ba? Parang ganyan. Pero, kanino po yung last kang nakipagsungitan? si Jessica Villacheco. Popular na siya ngayon. Jessica! Kasi sasabihin sa akin, Tita Connie, ito yung mga eksena pupunan natin. Tuhog. Yan. Siyempre, pag tuhog yan, di ba? Siyempre, maraming lines yan. Tapos mga 5, 6. Oh, siyempre, si Constancia. Okay. Aralin natin ang mga linya. Aralin na yung blocking. Yung sequencing, ganyan. Tapos, mamaya, eto na naman. Tita, nakabihis na ako yan for that tuhog scene. Yun ang aking pet peeve. Nakabihis na ako, todo na. Mayaman pa kunyari yung eksena. Tapos dadating, Tita, pipihit po tayo. Okay lang, okay, pipihit. Mahirap umiyaman. Kasi kayo yung look di ba? Babalis naman. Tita, yung yung doon sa sementeryo. Na-hate! Ay, kapatid dito yan. Kasi, unang shooting day ko yon. Hindi pa natapos kunan. Naloka na ako. Nakapusod. So, syempre, magtatanggal ng, di ba? Tapos magpupusod. O kaya pag mahirap, magtatanggal ng mga makeup, ganon. Tapos, ibang eksena, ganyan. Pero syempre, I know naman she's just doing her job. And I understand. I think, where is Jessica? And I think, Jessica, you understand me naman, di ba? Okay. You know naman I love you. You're popular na now. You're going to be so famous. Jessica Villacheco of Shining Inheritance. No, thank you for your love and patience. Ayan. Rewarded by chocolates. So yun, ang sarap-sarap lang kasama sa trabaho lahat sila. So kita nyo na, dumadaldal ako kasi sobrang saya ko. Oo, tsaka- Grateful din ako sa Pag kayong nagkwento, parang parang ang bait pa rin nung dating. Hindi nakakainis. Yung kayo pa. Kahit walang filter, pero parang sarap pakinggan. Anyway, ganun. Sobrang, nakikita namin ninyo kung paano ko na-enjoy ang Yes, aking pagiging, nasa showbiz in the entertainment industry. 50 years ko nang ginagawa ito. Enjoy pa rin ako. But of course, I have to pace myself. Ay, yes. So, parang At kapag... gusto ko, magpaparinig na naman ako. Sana, pangarap ko. Balang araw, magkaroon ako ng sitcom. Sitcom? Ay. O kaya, dramedy. Ay. Dramedy. Kasi kita naman ninyo, marunong naman ako magpatawa. Akala nila kasi puro drama. Oo nga. Iyak dito, iyak dyan. Medyo sana ako sa kakaiyak. No, but whatever naman they give me, if I think it's a real good role, which they have been giving me, even my last with Love of My Life, sobra, I'm so grateful. I'm so grateful to GMA, Miss Lily Beth, Miss Sherry, and Miss Ali. Mr. Anthony, thank you.